Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat at higit sa lahat sa ating Diyos. Salamat po sa ating Panginoon sa umagang ito na kanyang kaloob sa bawat isa sa atin. At napakabuting bagay po na pag-uumpisahan natin ang ating umaga sa pagpapakupuno sa kanyang presensya sa pamamagitan ng ating morning devotion na ito. At ang morning devotion na ito ay manggagaling sa lugarin po ng Door of Faith, Balagtas, Bulacan, sa pangunguna po ng ating Pastora Neverisa at sa supervision po ng sa amin ng Pastor Joel Paul Masaredo. Ako po si Pastor Ephraim, ang naitalagang pastor sa lugarin po ng Balagtas. Salamat po sa ating Diyos sa umagang ito at muli po tayong mapuno ng kanyang presensya at kagalakan sa umagang ito. At patuloy po natin umpisahan ang ating gawain ng devotion sa pag-aawitan at ang ating pong awitin ay Aking Dalangin. Hallelujah. Salamat po Panginoon sa umagang ito na inyong kaloob sa bawat isa sa amin. Dalangin po
namin, Panginoon, sa morning devotion na ito, na patuloy ang pagsama ng mayamang kapangyarihan ng banal sa Santong Espiritu sa aming kalagitnaan. Bigyan niyo lamang po kami, Panginoon, na malakas na internet connection, Panginoon. At anuman po, Panginoon, ang salita mong maihahayag sa umaga ito sa aming kalagitnaan. Hinihingi po namin ang kapangyarihan at presensya niyo na patuloy magbigay sa amin ng bukas na isip at bukas na puso, Panginoon, upang matanggap namin ang iyong mensahe ng buong buo at maging pagpapala sa buhay ng bawat isa ng mga anak mo na nanonood at manonood, Panginoon, ng devotion dito. Sa iyo po ang papuri, pagluwalhati, pagsambat, pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. At tinatawagan ko po ang ating kapatid na ginagamit din po sa Doropit Balagtas, Bulacan para pangunahan po ang ating morning devotion na si Pastora Marita Bayani po. Purihin ang Panginoon. Gandang umaga po sa lahat ng mga kasama po namin sa morning devotion na ito. Talagang ang Panginoon ay mabuti. Dapat lang natin siyang purihin, pasalamatan at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ang Diyos na hindi nang iiwan, kundi ang Diyos na dakila, makapangyarihan. Tayo muna ay dumulog sa Kanya upang ibigay sa Kanyang mga kamay ang gawain ito. Aming Diyos at aming Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito dahil Ikaw ay isang Diyos na hindi natutulog, laging gising at nagbabantay, lalong-lalo na po sa iyong mga anak mo na yung hinirang, yung itinalaga, mga anak mo na yung niligtas at binigyan ng kapangyarihan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Maraming salamat ngayong umaga. Banal na Espiritu, inaanyayahan ka po namin na samahan niyo po kami sa gawain ito sapagkat nais po namin ikaw ay bigyan ng pinakamataas na papuri, pinakamataas na pagsamba at pasasalamat. Mangyari po ang kalooban mo. Pangunahan niyo po kami upang ang salita niyo po na aking bibigkasin ay maging kaaya-aya sa iyo, Panginoon. At Lord, ganun din sa mga nakikinig, bibigyan niyo po ng kapangyarihan to sa puso ng bawat isa upang lalo pa namin maranasan ng pakikispis ng iyong banal na Espiritu. Maraming salamat po, Panginoon. Masunod ka po, banal na Espiritu, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang paksa po na ating pagbabatayan ngayon ay matatagpuan sa Kawikaan, talatang Kapitulo 3, talatang 5 hanggang 10. Nais ko pong basahin sa inyo at kung kayo po ay mayroong mga banal na kasulatan sa inyong tabi ay pwede rin po kayong makisunod dito. Kawikaan, Kapitulo 3, talatang 5 hanggang 10. Sinasabi dito, kayawi ka magtiwala, buong puso at lubusan at huwag kang manangan sa sariling karunungan. Siya ay sangguniin sa lahat mong balak. Sa kanya ka at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Huwag mong ipangahas ang iyong nalalaman. Matakot ka sa Diyos. Lumayo sa kalikuan. Sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag.
mawawala ang tiisin, gagaling ang iyong sugat. Si Yahweh ay handugan mo, bahagi ng kayamanan, pinakamainam na ani mo, sa kanya ay ibigay. Sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw, sisidla ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Purihin ng Panginoon. Dito pa lang sa salitang ito, kahit na po hindi ko po ito ipaliwanag, ay maliwanag na maliwanag po na talagang magdeklara ang Diyos ng kanyang salita ay tutusok agad sa kailaliman ng puso mo. At talaga na kapag ikaw ay isang anak ng Diyos ay ma-overwhelm ka sa kanyang kapangyarihan. Ang pamagat po ng ating tekstong ito ay magpasakop. Kayo po ba ay naranasan nyo naman na magpasakop? Kung ikaw ay isang babae na may asawa ka, naranasan mo na ba na magpasakop sa asawa mo? Kung ikaw naman ay isang empleyado, naranasan mo ba na magpasakop sa bossing mo o sa amo mo? Kung ikaw naman ay isang dalaga o binata, kung ikaw mayroong girlfriend, ikaw may boyfriend, nagpasakop ka ba doon? Talagang ang pagpapasakop ay malawak ang kahulugan. At lalong higit kung ikaw ay isang anak ng Diyos, naranasan mo na bang magpasakop sa Panginoon? Tingnan natin ang pinakamagandang halimbawa sa pagpapasakop. Makikita natin sa aklat ng Lucas, Kapitulo 22, talatang 39 hanggang 46. Dito makikita natin ang Panginoong Hesus kung paano niya binigay ang kanyang sarili. Pero bago siya nakarating doon sa pagkakaloob ng sarili niya para tayo ay matubos sa ating mga kasalanan, ay dumaan muna siya sa isang pagpapasakop na ninanais ng kanyang ama. Kung meron po kayong banal na kasulatan, pakitingnan niyo po sa Lucas chapter 22, 39 up to 46. Ano ang ginawa ni Jesus bilang pagpapasakop niya sa kanyang ama? Ito po ay napakahalagang gawin din ng isang anak ng Diyos. Sabi dito, ang pananalangin ni Jesus, chapter 22 ng Lucas, sa talatang 39 hanggang sa sumusunod, 46. Gaya ng kanyang kinaugalian, umalis si Jesus at nagtungo sa bundok ng mga Olibo at sumama ang mga alagad. Pagdating doon, sinabi niya sa kanila, manalangin kayo nang hindi kayo madaig ng tukso. Lumayo siya sa kanila nang may isang pukol ng bato, saka lumuhod at nanalangin. Talatang 42. Ama, wika niya, kung maaari, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Gayunman, huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Talatang 43. Napakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. Tigib ng hapis, siya'y nanalangin ng lalong taimtim. Tumulo sa lupa ang kanyang pawis na animoy malalaking patak ng dugo. Tumindig siya pagkapanalangin at lumapit sa kanyang mga alagad. Naratnan niyang natutulog ang mga ito dahil sa tindi ng dalamhati. Bakit kayo natutulog? Tanong niya. Bumangon kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Kaya ng ginawa natin ngayon, masarap matulog, di ba? Pero dahil tayo ay napasasakop sa ating Panginoon, sa ating Diyos, ating Ama, sa Panginoong Hesus natin, ay gumising tayo ng maaga upang sundin natin ang kanyang utos na tayo ay manalangin. Tulad ng sabi ni Jesus dito sa kanyang mga alagad,
o ako'y pupunta lang sa konting layo ng lugar na yon, iiwanan ko kayo. Manalangin kayo para hindi kayo mapasok ng anumang tukso. At yun ang ginawa ni Jesus. Dahil siya ay malapit na mamatay. Bakit siya mamamatay? Dahil yun ang kabayaran ng kasalanan. Kasalanan mo, kasalanan ko, kasalanan nating lahat. Biner niya yun sa kanyang sarili na kailangang sumunod ako sa aking Ama. Pero dahil nandun siya sa isang pagkakatawang tao, meron siyang emosyon na parang hindi ko kaya to, Panginoon. Kaya siya ay pumunta sa isang dako na kakausapin niya ang kanyang Ama. At sa kanyang pagkausap ay sa kanyang pananalangin, sabi niya, Ama, kung maaari ilayo mo sa akin ang sarong ito. Gayunman, huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Napakabigat ng kanyang tungkulin na gagampanan para iligtas lahat ang nilalang ng Diyos. Nandoon sa lusak ng kasalanan. Nandoon sa walang relasyon sa Panginoon. Yung kasalanan naglalayo sa isang nilikha at sa isang Diyos. Kaya malayo tayo sa Diyos. Pero dahil gusto ng Panginoon na ating Ama na lahat ng nilikha niya ay magkaroon ng relasyon sa Kanya, binigay niya. Hindi makasunod sa kautusan, hindi makasunod sa 10 utos. Kasi pag sunod mo 10 utos, di mo nasunod ang isa. Hindi mo nasunod ang 9. Isa lang ang nasunod mo, wala pa rin. Hindi ka pa rin maliligtas o hindi ka pa rin makakapasa. Kaya sabi ng Lord, ang God, ano gawin ko dito sa Manilika kung mapunta lahat sa impyerno? Kaya gumawa siya ng paraan. Katawang tao dito sa lupa. Dahil ang kabayaran, sabi po dito, at kayo na lang po ang magbasa sa inyong banal na kasulatan kung paano ba iniligtas ng Panginoon ang mga isang makasalanan, ang nilikha ng Diyos. Na sabi niya sa Genesis nga sabi niya, nilikha ko ang tao na wangis ko. Kailangan maging wangis na tayo. Paano kung magiging wangis ng Diyos kung ikaw isang makasalanan? Kaya dito po ay nagbigay siya ng mga talata na magpapatunay na tayo ay kanyang iniligtas mula sa ating kasalanan. Roma 3:23, lahat ay nagkasala, hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Ama. Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kailangan may mamatay. Ikaw ba o mamamatay ka dahil sa kasalanan mo? Ano pa silbi nun? Di patay ka na. Wala na rin silbi. Kung mamatay naman yung asawa mo para ikaw maligtas, o di na, pwede ba yun? May kasalanan din siya. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ang makagagawa lang nun, yung walang kasalanan. At sino yun? Ang Panginoong Hesus, na kailanman ay hindi siya nagkasala. Tapos, sabi nga sa Juan 3:16, sino man sa kanya'y sumampalataya, ay gay na lamang ang pagsinta ng Diyos ang libutan, binigay niya kanyang buktong na anak. Upang sino man sa kanya'y sumampalataya, huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa Juan 1:12, ang sino man tatanggap sa kanya, pinagkalooban niyang maging anak ng Diyos. At kung ikaw'y anak na ng Diyos, at dahil ikaw ay meron ka pa rin nire-respeto ng Diyos ang free will mo, ay minsan nagkakasala ka pa rin. Pero sabi diyan, sa unang Juan 1:9, kung ikaw'y nagkakasala, sabi niya, ay lumapit ka sa Panginoong Hesus, ipahayag mo yung kasalanan sa unang Juan 1:9, at ikaw'y patatawarin sa iyong kasalanan. Hindi lang patatawarin, lilinisin ka pa sa iyong mga kalikuan. Kahit yung kaliit-litang dumi mo, yung sinasabi ng mga white lies o ano pa man, lilinisin ka niya. At ito ang mga grabe to, na matapos kanyang linisin sa iyong kasalanan,
ikaw'y naligtas, ikaw'y naging anak niya, nasama ka niya sa pamilya niya, ay sabi ng iba, paano mo nalaman na ikaw may anak ng Diyos? Paano mo nalaman na ikaw ligtas na? Paano mo nalaman na ganito? Yan ang mga patibayan ng kanyang salita. At sabi sa Roma 8:16, at pakibasa niyo na lang po, ay sinabi doon na ang Espiritu ng Diyos kasama ng ating Espiritu ang nagpapatunay na tayo ay anak ng Diyos. Amen. Tinatakan niya. Yun ang sealed natin. Walang makakakuha noon. Walang makakapag-erase noon. Talagang ikaw ay napabilang sa kanyang pamilya. Ikaw ay anak na ng Diyos. At ito pang sabi sa Isaiah 49:6. Ito ang napakaganda. Isaiah 49:6. Sabi niya, Jerusalem, hindi kita malilimot. Pangalan mo'y nakasulat sa aking mga palad. Doon sa isang salin ang sabi, ang pangalan mo ay inukit ko sa aking palad. Nakaukit yung pangalan mo po. Ano man ang pangalan mo? Halimbawa ako, Marita Bayani. Yung buong pangalan ko noon, inukit ng Diyos sa kanyang palad. Ano ka pa? Diba? Ang ganda. Napaka-hiwaga ng kapangyarihan ng Panginoon. Para iukit ang pangalan mo, pangalan ko, pangalan ng lahat ng iniligtas niya sa krus ng Kalbaryo. Ang laki ng palad ng Diyos. Amen. At ngayon, ano man ang kalagayan mo, o kalagayan nating lahat. Dahil ang pangalan mo ay nakaukit sa kanyang palad, meron ka pa bang aalalahanin sa iyong buhay? Meron ka pa bang tinatawag natin na mga worries, fears, and everything? Sabi nga dito, si Jesus doon sa Lucas na pinagbabatayan natin, example niya sa pagpapasako, pagsunod. Dahil parang hindi niya kakayanin yun. Na dadalhin mo, papasanin mo lahat ang kasalanan ng nilikha ng Diyos. Kaya pumunta siya sa isang lugar at nanalangin siya. Hindi siya nanalangin ng ganun lang, kundi siya ay lumuhod, isang pagpapakilala ng pagpapakumbaba at pagsunod, pagpapasakop sa kanyang ama na nagpahintulot na siya ay kamatayan niya ay tumubos sa ating mga kasalanan. Ikaw po ba? Naranasan mo na ba na lumuhod at manalangin sa ating Panginoon? O kapag tayo ay mayroong dinadala sa ating sarili, meron tayong tinatawag nating mga trials o mga pagsubok o testing on our faith, ay ang nangyayari ay mas sinasabi mo agad doon sa katabi mo, kasama mo, o sa kaibigan mo, sa best friend mo. Mas doon mo pa unang sinasabi. Pero dito si Jesus, pumunta siya sa isang lugar, lumayo siya, tapos ay lumuhod at nanalangin sa kanyang ama na pinanggagalingan ng kanyang buong lakas, ng buong kapangyarihan, nang gagaling sa isang Diyos na buhay, a sovereign God who reigns in our life. Dahil yun ang nagpasakop siya doon sa kanyang ama. Kaya sabi niya, Ama, bigyan niya ako, maari sana ilayo mo sa akin ang sarong ito. Meron ka bang saro sa iyong buhay ngayong umaga? Malaya tayong inaanyayahan ng Panginoon. Pumunta ka sa isang dako, kahit sa iyong nag-isa ka sa iyong silid, pwede kang lumuhod at manalangin na,
As if ibigay mo lahat yun. Kahit ibuturan sa innermost mo, na dala-dala mo, ibigay mo sa Panginoon. Lumuhod ka sa Kanya. Lord, hindi ko kaya to. Wala akong alam gagawin. Wala akong katalinuhan. Wala akong kakayanan. Walang lahat. Pero ikaw na aking Diyos, ikaw na aking Panginoon na tinanggap ko sa aking buhay. Ikaw na nagligtas sa akin at ngayon ay natitiyak kong ang aking pangalan na nakaukit sa iyong palad. Kanino pa ako tatakbo kung hindi sa iyo? Kanino ako kukuha ng lakas? Sino yung magbibigay sa akin ng lahat ng aking kailangan? Kanino ko ipagkakatiwala ang aking buhay na ito? Hindi ba sa isang Diyos na buhay at makapangyarihan? Kaya, hindi masasayang ang iyong paglapit ngayong umaga sa Panginoon. Ano man ang iyong kalagayan, hindi masasayang ang oras na ibibigay mo. Yan po ang aking buhay. 76 years old na po ako ngayon. At yun ang buhay ko. Nasabi nila, Pastora, ba't ang lakas-lakas mo pa? 76 ka na pala, bakit? Wala ka po bang maintenance? Wala po akong maintenance. Meron lang po akong vitamins. At kami nga po sa Bible School, nag-aaral po kami. At sa edad ko po nag-aaral pa po ako sa Bible School. Alam niyo po ba, ang daming may sakit, pinauwi po kami. At kinansel ni Pastor Joseph, ang outing superintendent, ang klase. Dahil ang daming may sakit, sabi nung iba doon, pa si Pastora, malakas pa sa atin. Wala nga siyang karamdaman. Purihin ng Panginoon. Maluwalhati ang pangalan niya. Talaga po na ang buhay ko ay pinasakop ko. Nagpasakop ako sa aking Diyos na buhay. At sa pagpapasakop, hindi ka pwedeng magpasakop na hindi ka susunod sa Kanya. Talagang susunod ka sa kagustuhan niya. At ano yung kagustuhan niya? Tulad ng sabi dyan, sinunod ni Jesus na nalangin siya. Kaya binigyan siya ng Diyos. Narinig niya ang tinig ng Panginoon. Mula sa langit, narinig niya ang tinig ng Diyos. Sabi niya, bibigyan kita ng lakas. Bibigyan kita ng pagtatagumpay. At nagtagumpay siya. Nung kamatayan niya sa krus ng Kalbaryo, nagtagumpay siya. Kamatayan niya, namatay siya, pero after 3 days ay nabuhay na maguli. At yun ang patibayan ng ating pananampalataya. Yung pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesucristo. Di ba nasa iyo na si Jesus? Di ba may relasyon na kayo ng Panginoong Jesus? May relasyon na tayo sa Diyos? Kanino ka palalapit kundi sa isang Diyos na nagligtas sa iyo? Hindi ka na mapupunta sa impyerno. Meron ka ng relasyon sa Kanya. Panginoon mo na siya. Kahit anong oras, pwede mo siya kausapin. Pwede ka umawit. Kung ikaw'y nalulungkot, umawit ka. Ako, yun po ang aking sikreto. Kaya po ako ay ganitong malakas pa rin. Kahit ako naglalakad, kahit hindi ko makabisa yung lyrics ng awit, awit ako ng awit. Wala po dito sa church na to, sasakay pa, pag bago kami makasakay doon sa bungad doon, maglalakad kami. Nakaugalian ko na umawit ng umawit. At alam niyo po ba, sa Bible School, gusto ko yung awit na not by power, but by might. But not by power, not by might, but by the power of the living God. Kinakanta ko yun kahit tatatlo lang na salit na ano yun, na linya yun o salita yun. Not by power, not by might, but by the Spirit of the living God. The Spirit of the living God. The Spirit of the living God. Living God dahil nakatira sa iyo. Emmanuel dahil God is within us. Isang Diyos na kasama natin. Isang Diyos na ibinigay ang Kanyang Espiritu Santo sa atin. Mula ulong hanggang talampakan, naranasan mo ba ng Espiritu ng Diyos ay nasa sa iyo? Naranasan mo ba na ang Kanyang Espiritu hindi ka iniiwan, hindi ka pinababayaan? Kung nagkukulang ka ng karunungan, nagkukulang ka ng pagkain, nagkakulang ka ng lahat,
magsalita ka sa Kanya. Talk to God. Ano man ang kalagayan mo ngayon, talk to God. Malayang malaya tayo. Binigyan tayo ng kalayaan ng Diyos. Saan mo ba ginagamit ang iyong kalayaan ngayon? My free will had been under sa kamay ng Panginoon. Ang may-ari po ng buhay ko ngayon ay hindi na ako, kundi ang aking Diyos na buhay. Kaya every minute of my life, lagi ko siyang kausap. Lagi ko siyang kinakausap. At lagi ko naririnig ng presensya ng banal na Espiritu na sumasa akin. Sinasabi niya, step by step ko anong gagawin ko. Sumusunod lang po ako doon. Kahit ano pa sabihin ng mga tao, kahit na pagtawanan ako, kahit ako ano sabihin sa akin, basta the Spirit of my living God is within me. Papagtatagumpayan ko ang challenge ng mundong ito. Yun ang hamon sa atin ngayong umaga. Yun po ang buhay ko. Maliit pa lang ako, 13 years old, nasa church na po ako dahil po kami po ay talagang pamilya ng mananampalataya. Hanggang pinigay ko ang buhay ko sa Kanya. Isipin niyo po, nung mag-asawa ako, maedad na. Pero, bakit ganon? Inuna ko ang Panginoon sa buhay ko. Kaya naman ngayon, natitiyak ko na yung buhay ko na nakatalaga sa Kanya, kapag wala akong, sabi ng iba, walang pera, walang ganito, walang pagkain. Sabihin ko, Lord, issue mo na ako ng cheque mo. Kasi wala po akong panggastos. Akala niyo po ba, nasubukan ko ang Diyos na yun na aking pinagkilingkuran? Hindi po. Hindi ko siya nasubukan kailanman. Lagi siyang mayroong nakalaan. Yun po ang aking buhay. At maraming salamat po sa Panginoon dahil marahil ay kung ipisasabihin ko po sa inyo ang aking patotoo ay kukulangin po tayo sa oras. Pero ang masasabi ko lang po ngayon ay magpasakop tayo sa Panginoon. Pag tayo nagpasakop, matuto tayo sumunod. Ang unang hinihiling niya, ang ating susi ay manalangin, pray without ceasing. At ang pangalawa, sumunod tayo sa Kanya. Paano tayo susunod kung di tayo nagbabasa ng Kanyang salita? Katulad ngayon, tayo nanalangin at tayo nagbasa ng Kanyang salita. Ito ay malaking patibayan ng ating pananampalataya. Ano ang hugot mayroon ka sa iyong buhay, mas higit ang hugot na ibibigay ng Panginoon sa iyo. Hugot mula sa Kanyang salita na iyon ang magpapatibay ng ating pananampalataya. Hindi masisira ang pananampalataya mo kapag ikaw ay susunod sa isang Diyos, a sovereign God, magnificent God. Everything in this world is in the hands of God. God na lumikha sa iyo, nagligtas sa iyo. God na makapangyarihan, na may-ari ng buhay mo. Pinapasakop mo ba ang buhay mo ngayon sa ating Diyos na buhay? Wala ka nang dapat ipag-alala sapagkat ang pangalan mo nakaukit sa Kanyang mga palad. Hindi Kanya pababayaan, hindi Kanya iiwanan. Lagi niyang babasahin sa Kanyang palad ang iyong pangalan. Kaya meron ka bang pangalan sa palad niya? Kung mayroon, malaki ang magagawa ng relasyon natin sa Panginoon. Purihin ng Diyos, luwalhatiin ang pangalan niya. Amen po. At tayo po'y dumako sa pangwakas na panalangin na ang iyong mensahe, Panginoon, ay napakamakapangyarihan at dakilang pagpapala sa bawat isa. Sa pamagitan ng iyong pagpapahayag sa umagang ito, O God, namulat na bukas na naman ang aming isipan sa kamangha-mangha at kadakilaan niyo, O Diyos. Na sa aming sarili, ang tunay na kahulugan ng pag-ibig sa iyo ay pagtitiwala, pagpapasakop, at pagsunod sa inyong kalooban.
Dahil kayo ang Diyos na makapangyarihan, Diyos na matapat, noon ngayon at magpakailanman. Alam po namin na kapag sa inyo kami, Panginoon, nagpahawak at nagtiwala ng buong puso, hindi kami mabibigo, O God. At alam po namin na lahat ng pinangako mo sa bawat anak mo, sa bawat isa sa amin, hindi lang sa nakikinig na ito, sa lahat ng mga anak mo, ay papangyarihin mo at magaganap, O God. Because sabi mo nga po, it's already finished. Salamat po, Panginoon. Di man po namin alam ang mga sitwasyon ng bawat anak mo na kasama namin sa devotion ito. Pero ikaw isang Diyos na makapangyarihan, hayag at walang nalingid sa inyo, O God. Tunay na kayo ang Diyos ng pag-asa. Karapat dapat kayo na pagkatiwalaan ng lahat ng bagay na meron kami, O God, na anuman sitwasyon na pinagdadaanan ng iyong mga anak. Kayo ang Diyos, Panginoon, na magiging katagumpayan kung kami ay patuloy na hihingi sa iyo ng patnubay ng Santo at makapangyarihang Espiritu. Ito po ay patuloy niyong pinagkakaloob sa amin ng walang bayad, O God. Salamat po sa dakilang pagmamahal niyo, O God. Salamat po sa dakilang pag-asa niyo, O God, na kayo ang patuloy na makapangyarihan ng Diyos, Panginoon, na may akda nito. At kung kami ay patuloy, Panginoon, napapa-involve, magiging submissive at didepende sa iyo. Lahat ng bagay ay tunay na magaganap, O God. Wala na kaming dapat alalahanin pa sa aming sarili, kasi kayo ang Diyos na our Almighty God, ang siyang nangangako, O God, na kung paano napangyari ang kalooban mo sa aming mga ninuno, sa mga naunang lingkod sa amin, O God. Ganon din po mapapangyari your great and wonderful will sa bawat isa sa amin, ay makikita namin ng buong dalawang mata namin, at ikaw ang mapapapurihan sa aming buhay. Sa umagang ito, salamat nga po, Panginoon. Salamat po sa buhay ng bawat isa na kayo ang may kaloob. Kamangha-mangha talaga ang iyong kapamaraan, na dahil may online devotion na naitayo, kami po'y pinaging isa mo sa umagang ito. At ang dalangin po namin, naway patuloy niyo, Panginoon, palakasin, patatagin, at sa lahat sa mensahe ito na iyong naibaba sa aming mga buhay. Kayo po ang patuloy na mag-comfort sa iyong mga anak. Kayo po ang Diyos na aming dinedependihan, na patuloy niyo nga po kami pangunahan sa mga darating na araw, Panginoon, na aming kakaharapin. At ang dalangin po namin sa umagang ito, ang aming mga tagapanguna, pamilya ng Pastor Paul, hindi po madali, Panginoon, ang binigay mong responsibilidad sa kanila. Maging ang Pastor Joseph, O God, ang DFC Sentro, O God, ang bawat isa ng iglesia, kayo nagtatag, O God. Salamat po, Panginoon. At kayo po ang kapangyarihan ng bawat isa. At kayo rin po, Panginoon, ang aming patuloy, Panginoon, na nagiging kagalakan. Ikaw po ang magpapatuloy sa buhay ng bawat isa sa amin, ng masaganang biyaya, pag-asa, at ang kayong kaluwalhatian, ang tunay, Panginoon, na mahayag, at ang dakilang pangalan mo ang patuloy na mapapurihan sa lahat ng ito. Salamat po sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. God bless po sa bawat isa. Tunay nga po na napasimulan ng ating umaga ng isang biyaya ng Diyos. Salamat po sa ating mga kapatid. Higit sa lahat sa ating Diyos. God bless po muli.